tail tidy. Napakalinis. Oof! Hello, good morning. So in this video, another episode na naman of favorite build. And today, magkakabit tayo ng tail tidy. Yung papalitan natin yung rear fender ni PCX 160 to tail tidy. I'm not sure lang kung if this will look good or not. So we will decide kapag na-install na. So ito galing kay SendSpeed, Shopee din. This tail tidy is specific for PCX 160 and complete naman siya sa parts. So ayan, pag in-unbox nyo, meron siyang kasamang ito yung pinaka bracket nya, ito yung kakabit natin sa yan, ito yung kakabit natin dun sa likod. Kakibat nyan ito, dito naman yung plate holder na to. Ganito siya. Yan, gaganyan siya. So, install natin today. Let's see kung bagay ba sa PCX. May kasama din pala siyang mga bolts. Yan, silver bolts, and may kasama din siyang ilaw, pero hindi natin kailangan to kasi may kasama ng ilaw si PCX. May naka-install pa naman doon na pwede natin magamit. So, let's head to Lumi and install this one. Alright, before we start, I want to preface this by saying this is a tedious process, and kung gagawin nyo man to, I want you to take your time. So ayan, dito nagtatanggal na ako ng maliliit na mga tornilyo. Take your time with this process, guys. Ito yung isa sa mga pinakamahirap na process pag kakabit nitong tail tidy, yung pagtatanggal ng fairing sa grab bar, yung puti. Yan, itong ginagawa ko ngayon. When you hear those pops, maririnig nyo mamaya. When you hear these pops, it's a good sign. Tuloy nyo lang, huwag kayong kabahan. Yan. Kita nyo na tanggal ko na siya sa pagkakabit ng plastic. And matatanggal ko na rin yung grab bar dito. Yan, tanggal na. Ito yung pinakamahirap. Yan lang yung pinakamahirap na part. The rest is puro tornilyo na lang. Next, nagtatanggal na ako dito ng mga tornilyo. Size 8 to, if I'm not mistaken. Dalawang size 8. Fast forward na lang natin dito para hindi na masyado tumagal yung video. Next, nagtatanggal din ako ng mga kulay silver na tornilyo. 2 pieces yan. Ito, 4 pieces naman tong size 12 to, kung di ako nagkakamali. Fast forward na lang natin to para mabilis. Ngayon lang talaga. Ang pinakamahirap lang talaga dito sa pagbabaklas ng PCX is yung grab bar niya. Doon lang talaga kayo medyo magtatagal kasi kahit ako natagalan ako eh. That process requires a safe set of hands. Kailangan maingat kayo para hindi magasgasan yung fairing. Yan, tanggal na yung bakal ng grab bar. Set aside lang natin muna. Buti malawak yung space ko, no? Next, dito naman tayo sa U-box. Sa U-box, unang yung tatanggalin dyan, may dalawang, hindi ko na maalala kung size 8 or size 10 to eh. Pero may dalawang size 8 or size 10 dyan sa U-box mismo. Makikita nyo siya kagad sa pinakadulo ng U-box sa unahan. May washer din yan if I'm not mistaken. Tanggalin nyo lang.
then magpa-pop tayo ng mga, hindi ko alam yung tawag dito sa lock na to pero pag pinress mo siya, yan, matatanggal mo na siya kagad. 4 na piraso yan sa U-box. Set aside nyo lang din kasi may possibility mahulog yan sa taas ng makina, sa loob na. Mahirap nang kunin. Okay, looking good. Next, tanggalin natin tong cover ng battery. Kasi may mga tornilyo din dyan na kailangan natin tanggalin. 4 siya. Kung di ako nagkakamali. Meron pa sa loob na 2 and medyo hard access to, so kailangan ng diskarte. Alam ko size 8 yan 2 size 8. So yun, tanggal na yung U-box. Easy peasy, lemon squeezy. Set aside natin para hindi sagabal. Yan, dito sa loob, para matanggal natin yung 2 fairing sa gilid. Hindi pala 2 fairing, isang buong fairing lang to. Itong pinakamalaking fairing niya. Papap tayo ng 4 na piraso niyang kulay black. Tulad nung susundutin natin para matanggal siya. Dito, meron sa ilalim. Meron yan sa ilalim na 2 piraso ulit. Kabilaan siya. Papap din natin. Huwag niyong hihilahin kagad yung fairing hanggat hindi niyo natatanggal tong 4 na tinutusok na to. Tutusukin nyo lang siya tapos hihilahin nyo na. So yun. Mukhang pwede na natin tanggalin tong fairing. Yan, tinatanggal ko na siya dito. Dahan-dahan lang kasi napakahirap magbaklas ng ng PCX. Buisit. Okay, tanggal na. Ito, hindi natin siya tatanggalin. Hindi rin natin i-disconnect yung wires para sa tail light. Iaangat lang natin siya. Ipapatong ko lang siya sa chassis, dun sa bakal. Para lang ma-access natin yung mga tornilyo para dun sa rear fender. 3 pieces pala yun. Mamaya ipapakita ko rin. Yan, ito yung isang tornilyo. 2 kabilaan. Left and right, tapos meron siya sa gitna. So, unscrew lang natin. Take your sweet time, guys, pag ginagawa nyo to, ha? Kasi this is a very tedious process like I was saying. And, di bali magtagal kayo ng oras, at least walang gasgas yung motor nyo. Ito na yung pangalawang tornilyo. Last yung nasa gitna. Yan. Para firm siya. Para firm yung rear fender. Kaya siya 3. Kasi pag kanan at kaliwa lang may tendency na gumalaw-galaw. Mag-wiggle yung rear fender. Hilahin lang. Hilahin nyo siya sa magkabilang dulo. Set aside. Ito na. Ite-test fit ko na yung bracket para sa tail light. Dito may na-encounter akong problema. Hindi sakto yung pagpapasukan ng tornilyo sa gitna. Ayan, tinetesting ko siya dito. Okay siya sa kanan at kaliwa Pasok na swak. Pero yung nakikita niyo yung parang nakausli sa gitna. Yan yung medyo tabingi yung angle niya. So, kailangan ng realignment. Okay na dito. Test fit lang muna to. Ayan, dito may problema ako. Hindi siya sakto. Pangit nung angle nung bakal sa gitna. So, tinatry ko siyang i-bend. Tinatry ko siyang i-align. Pero mahirap din sa pwesto na to. So, binaklas ko ulit. Ayun, no? Hindi siya swak May slight modification tayong gagawin dyan. Pupukpukin lang natin yan.
para dumiretso. Where are you going? No. Yan na, Flintstones. Back to the old ages, mga taong tabon. Pukpuk ko lang para magpantay siya. Yung tinatry ko event. Mas madali ito guys kung meron kayong plies. Kasi mas malaki yung leverage mo para ma-bend yung bakal. Pero dito pinupukpuk ko na lang kasi ito lang meron ako eh. Yan, okay na. Mukhang napantay ko na siya. Hinihigpitan ko na lang dito sa screws. And hindi na to test fit. Ito na yung final fit niya. Sa bracket lang naman ang may challenge. Yung pinakalagayan ng plate holder is all goods na. Ito, retightening lang. Dalawang bolt sa gilid. Then after nyan, yung nasa gitna, naipasok ko na rin yung tornilyo sa gitna. Sumakto na yung bakal. Kasi yung angle ng bakal nito parang naka 30 degrees siya from the vertical. So, ginawa ko siyang 90 degrees. Ay, 0 degrees pala. Yan, okay na. Pwede ko nang i-screw to. Yung pinaka plate holder. Bolts nyo lang, screw nyo lang. Then all goods na. Okay na yung tail tidy. Yan, dito, chine-check ko lang kung pantay. Okay, naibalik ko na lahat. Hindi ko na vinidyohan yung pagbabalik. Kung ano yung binaklas nyo, yun lang din yung kakapit nyo. Be very careful lang din sa pagbabalik. Let's just admire yung job na nagawa natin today. Very nice. I'm back again. At yan, na-install na natin yung tail tidy. This one. Linis. Napakalinis. Ang ganda ng puwitan ni Lumi. So good. Exposed na. From this view, yan siya. Oof! Napakaganda. So, hindi ko may center stand si Lumi kasi pinatanggal ko yung center stand niya. Ipapa-powder coat ko kasi kay Defy Customs. Gusto kasi nila, backlash na kapag dadalhin sa kanila eh. Yan, itong tail tidy ko, DIY yan. Nasa previous parts naman itong video yung process. From this view, nice. From this view, pair that with the very nice set of tires na nabili rin natin sa Shopee. The Swallow/SB-151. Lumi is looking really good na. So yun lang, pinakita ko lang saglit the current form of Lumi. So yun lang, quick walk around lang. So yung installation process pala na itong tail tidy is medyo madugo. And if you guys are ever interested, I can offer naman a home service option, or I can have you visit my place and install natin yung tail tidy. It will take around siguro 1 to 2 hours. And yun, if you're interested, you can send me a message through FB, through my Facebook page, and we can talk there. If you want to have me service your PCX as well, install natin yung tail tidy sa units nyo. Pero it's fine naman if you don't, since yung installation process nyo nga is medyo maselan and kailangan ng careful set of hands to do the job. Thank you for watching, guys. Consider subscribing for more updates sa aking Flavor Red build. Ongoing siya, tuloy-tuloy lang tayo. Upgrade lang ng upgrade hanggat may nakikita akong pwedeng ikabit dito. Kakabitan ko talaga to ng kung ano-ano. Pero syempre, carefully curated siya by me. Yung mga kinakabit ko dito. Pag nakita mo, malalaman mo talaga maganda siya. Hopefully nagugustuhan niyo yung mga kino-curate ko na items, yung binibili ko, kinakabit ko kay Lumi. And I hope she doesn't look baduy. I hope nagagandahan din kayo sa kanya. I hope you find her beautiful as much as I find her to be. So yun lang, dito na ako guys. Adieu.